So tonight, we will talk about, alam nyo, yung mga tinestimony nyo kanina, sobrang um, uh, related dito. So inline siya doon sa pag-uusapan natin ngayong gabi. Kasi, I don't know kung ang plano nila PK ay magkaroon na ng baby this year, or last year, or 5 years pa. Diba? Si Ding, marami siyang plano. All of us has our own plans. Tama ba? But many are the plans in a person's heart. But it is the Lord's purpose that prevails. Amen? So ang title ng ating pag-aaralan ngayong gabi ay Many Plans but One Purpose. Amen. Let's pray. Father God in heaven, we declare your word to be stated in this place tonight. Nawa ito ay tumimo sa puso ng bawat isa. Gamitin mo po ako, O Diyos, bilang isang instrumento upang ihayag ang iyong salita ngayong gabi. We just want to glorify your name. We just want to learn and hear words tonight. In the name of Jesus we pray. Amen. Many plans, one purpose. Many are the plans in man's heart, sa ibang version, but God's will always prevail. Amen. Proverbs 19 verse 21. One of the greatest frustration of a person is yung hindi matupad yung mga plano niya. Tama? Sobrang daming plano, sobrang daming dreams, pangarap. Ang dami nating iniisip. Ang dami tayong ginagawa. No? Yung plano, yung pinlano mong negosyo, pinlano mong relationship. No? Pagka siguro mga 2 months sasagutin ako nito. Pagka sinagot ako nito, ganito sa loob ng 2 taon magpo-propose na ako sa kanya, papakasalan ko na to. Di ba? Yung pinlano mo na career, na pagka-graduate mo, gusto mo maging psychologist dito eh. No? Pagka-graduate nyo, ano kayo? HR. No? Ano ba? Psychiatrist. Sino po dito ang gustong maging psychiatrist? Sinong gusto maging HR? So pinlano mo, dapat pag-graduate mo, ano ka? Psychologist ka, HR ka, ganyan. Pero hindi lahat natutupad eh, no? So nakaka-frustrate. Kanina papunta kami dito, nag-uusap kami mag-asawa about dun sa isang ospital na napakaganda dito sa Montalban. Na yung mga bed nasa labas na, no? May mga suwero nasa labas na, nasa hallway na. Kulang kasi ng facilities, pati ng manpower. 'Di ba? Kasi maliit yung sweldo eh, no? Yung iba nag-aaral ng nursing, pero hindi naman nila choice. So parang napasubo na, kaya tinuloy na lang. Pero at the end of the day, pagka hindi kinaya yung sweldo kasi masyadong maliit, nag-shift. Tama? So yung mga plano, hindi natutupad. Ibig sabihin ba nun, may galit ang Diyos sa'yo? Many are the plans in man's heart, but God's will and purpose always prevail. Amen? Karamihan ng tao, ini-interpret nila yung, tawag dito, parang closed door. Di ba? Yung closed door opportunity. Ang interpretation nila doon, rejection. Pero lagi kong naririnig sa mga optimist, rejection is a redirection. Amen? Pagka hindi natupad yung plano mo, this day or this year, ibig sabihin, God is redirecting you to His purpose. Amen ba? Amen. It is not a rejection. Iba po ang kingdom's perspective. Amen? God is not committed to your plans. He is committed to His purpose. And you can see, and kung babasahin natin sa Biblia, God is not a respecter of someone.
So, hindi sa nag-i-invalidate. Baka akala natin, ini-invalidate ng Diyos ang feeling natin, but the truth is, He is really directing us. Gusto niya matupad yung purpose niya sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Amen? I remember yung isang praise or line na sinabi ni sino ba to? Dr. Miles Base. Dr. Miles Monroe. The greatest tragedy in life is not death, but living without discovering your purpose. Success without purpose is failure in disguise. Hindi porket successful ka na sa career mo or sa kung ano man ginagawa mo ngayon, okay na yon. Kung walang purpose yung success mo today, it is a failure in disguise. Amen. Yung binasa natin kanina, it really reveals a powerful truth about purpose and plan. Amen? Number 1, pag-usapan natin, plans are humans. Purpose is divine. Bakit? Kakasabi lang, hindi ako nagsabi, yung binasa natin kanina. Many are the plans in man's heart or person's heart. Amen? So, ibig sabihin, yung mga plano, nandyan lang sa ating mga puso, sa ating mga isipan. You can have many plans, but heaven only endorses purpose. Tandaan natin yan. Amen? Alam mo, ang dali ng buhay kung inline yung mga plano mo sa purpose ng Diyos. Iisipin mo talaga, paborito talaga ako ng Diyos eh. Bakit? Kasi yung mga plano mo, inline sa purpose ng Diyos. Kaya nga, you must know what is your purpose here on earth. Amen? Because in the kingdom, lahat ng mga citizen, merong purpose. May gatekeeper, merong alam mo yung parang assistant ng king or yung, di ba? May bishop, may warriors, di ba? So lahat sila may kanya-kanyang purpose. Pero no one is getting jealous. Bakit? Because they serve by function. Amen? Kumikilos sila base sa kanilang mga function. Amen? And sa ibang term, yung body of Christ, di ba lahat tayo, meron tayo kanya-kanyang function. Kung tenga ka, kung mata ka, kung ilong ka, kung ulo ka, hindi ka pwede magselo sa kamay. Tama? We are blessed because we are functioning according to our purpose. Amen? Isipin mo anong itsura ng tao na may kamay naman, pero ang gusto niyang pangkuha ng mga bagay-bagay ay bibig. Tama ba? Di ba pangit tignan? So let us serve according to our purpose. Let us function according to our purpose. Amen? So lahat tayo may plans. Plans, saan nanggagaling? Comes from where? Education. Tama? Nag-aaral ang mga tao, nag-aaral tayong lahat, nag-aral tayo lahat because we have plans. Di ba? Kung gusto mong maging successful sa buhay, mag-aral kang mabuti. Di ba? Yan lagi narinig ng mga estudyante sa mga magulang nila. Tama ba? If you are trained to do something, doon ka nakafocus eh. Kanina ang tanong ni Pastor Nicky, ang Diyos, yung knowledge niya or yung alam niya ay good and evil eh. Tama? Pero alam niyo ba, sa forensic, ang pinag-aaralan nila ay yung totoo lang, hindi yung fake. Pagka medyo off, yung, halimbawa, yung pera, halimbawa na lang, pag medyo off, ibig sabihin, peke yon. Hindi na nila pag-aaralan yung peke.
Hello? Naintindihan nyo? Ang pinag-aaralan nila, yung original, yung genuine. Pag medyo off, peke yan. O kahit hindi naman yung mga, kahit hindi sa forensic, kahit yung mga legit seller, halimbawa sila Daniel, nag-check ng original, kabisado na nila kung ano yung legit at hindi eh. So kahit hindi na sila, kahit di na nila pag-aralan yung peke, alam na nila yon. Ang Diyos, God is so perfect, mga kapatid. Ang alam niya is divine. Ang alam niya ay katotohanan at kabutihan. Pagka merong off doon sa kabutihan na alam niya at divine, for Him, it is evil. Hello? Kasi sa ibang tao naman, yung evil, normal lang sa kanila yun eh. Hello? Kasi nga, hindi nila alam yung truth. Di ba nanonormalize na yung premarital? Tama? Bakit? Kasi nga, wala naman silang alam na tamang prinsipyo eh. Hello? Sana naiintindihan nyo. Na ang Diyos, ang meron siyang knowledge, ang meron siyang information is goodness. Perfect yun. If there's something off at hindi linya doon sa kanyang prinsipyo, hindi sa kanya yon, that's already evil. Hello? Sino to? Naintindihan niyo po ba? So pagka hindi in line sa prinsipyo at hangarin ng Panginoon, it means, dalawa lang naman ang force sa mundo eh, di ba? It's only God and, tama ba? Ang sabi, yes if yes, no if no. Di ba? Bukod doon, wala nang ibang sagot. Pagka hindi yes and no ang sagot, ibig sabihin, that's not from the Lord. Ano yun? Ibig sabihin, evil na yun. Naintindihan ba natin? God created the world with a natural law. Amen? Ibig sabihin, when you throw something upward, ano mangyari? Babagsak. That's the gravitational law. And lahat na nangyayari sa buhay natin ay may law. Amen? May batas. So hindi mo pwedeng isisihin kahit sino. Pwede mo bang sisihin ng Diyos kasi nadapa ka? Unang-una, ikaw yung kumilos, ikaw yung lumakad, nadapa ka. Kasalanan ba ng Diyos? Aray mo. Diba lahat na, kawawa naman. O minsan, sisisihin mo yung demonyo kasi nadapa ka. Samantala yung demonyo, taga-ano lang yun eh. Taga-bulong lang eh. Taga-insert na lang ng thoughts sa'yo. Isipin mo pa, tinisod ka niya. May law kasi. Naintindihan natin? Plans comes from opportunities. Amen? Comes from desires. Again, there is a law. Pag may opportunity, nagkakaroon ka na ng mga plano sa isip mo, kailangan ganito, gagalingan ko. Amen? Pag ang seed itinanim mo, pwede mo bang planuhin kung paano siya tutubo? Hindi, no? Ibig sabihin, many are the plans. Totoo talaga. Hindi kahit pagbalik-baliktarin mo ang salita, hindi mo pwedeng baguhin. Many are the plans in man's heart, but God's will always prevail. Hindi lahat ng tinatanim tumutubo. Pag tumubo, pwede mo bang sabihin, ganito gagawin ko, ganito. Kailangan mo lang diligan, kailangan mo lang i-maintain. Kaya maraming mga opportunities ang umuusbong, nag-manifest, pero hindi nadiligan, nawala. Amen? If you fail to plan,
you plan to fail. Naintindihan natin? That's the world. Diba? Alam niyo, hindi masamang magplano. Pero hindi mo pwedeng asahan na lahat aayon sa plano mo. Amen? Doon pa rin tayo magfo-fall sa Diyos ang ating aasahan. Hindi mo pwedeng asahan yung sarili mong lakas. Tama ba? Just for an instance, no, before tayo mag-proceed, nagplano ka kumuha ng, halimbawa, gusto mo mag-grab, mag-joyride, plano ka kumuha ng motor, ito ganito plano mo. Pero madalas, nag-iiba yung plano. Nag-iiba yung will, nag-iiba yung desire. Tama ba? Example, yung kapatid, yung brother ko sa ibang tatay. To si Bri. Marami siyang plano, tama ba? But eventually, nagbago. No? So ngayon may plano na naman siyang iba. Bri. Diba? Pero how sure are we na yun yung plano niya 5 years from now? Yun pa rin kaya? O nag-prosper na? So hindi natin alam tama ba? Many are the plans, again, in man's heart, but God's will always prevail. Marami tayong pinaplano, but purpose comes from the manufacturer. Amen? Kaya tayo maraming pinaplano kasi hindi natin alam kung anong gamit natin. Amen? Pag bumili tayo ng produkto, sino nakakaalam? Kaya merong manual Tama? So ganito pagpapatayin mo, wag mo papatayin direkta. Maraming instruction kahit sa cellphone. Sinong guilty dito, bumili ng bagong cellphone pero hindi binasa yung manual? Amen? Di ba? Sino pang guilty dito, bumili ng bagong ref pero hindi binasa yung manual? Bakit? Culture. Familiarity. Ganito lang yan, sasaksak mo lang yan, tapos on mo lang, gagana na yan. Ang dami ng mga smart ref ngayon, smart aircon. Diba? Biruin mo kung buhay ka pa nung panahon ni, mga 10 years ago, wala pang smart aircon or smart na door lock. Diba? Biruin kung hindi mo alam yung full potential nung binili mo, hindi mo magagamit. Pwede pala siyang buksan kahit na napauwi ka pa lang, pwede mo nang on yung aircon. Kasi hindi mo binasa yung manual Bumuli ka lang. Tama? Ganon din sa Panginoon. God created us, therefore, God defines your purpose. So, hindi mo malalaman yung purpose mo sa katabi mo, sa katrabaho mo. It's only God knows what's your purpose. Amen? We are not born to invent an assignment. We are born to discover it. Amen. Kung yung mga plano natin contradicting sa plano ng Diyos or purpose ng Diyos, yung mga plano natin eventually malulusaw lang yan. 'Di ba? Kaya nga importanteng naka-align talaga sa Panginoon yung mga plano na gagawin mo. Ano bang purpose ko? 'Di ba? Hindi yun dahil sa galit sa'yo ang Diyos. Hindi yun dahil sa pinaparusahan ka ng Diyos. Ang dahilan lang nito, yung ginagawa mo kasi ay hindi nakalinya sa hangarin niya sa'yo. Lahat tayo iba-iba ang pagkakatawag at hangarin ng Diyos sa atin. Hindi tayo magkakaparehas. Amen? God's purpose is greater than your preference. Tandaan po natin. Mas higit pa ang hangarin ng Diyos compare sa kung anong meron tayong
preference sa buhay, ganito kasi gusto ko eh. Lord, alam niyo ba na nung noon, nangangarap, si Papa nga may kwento eh. Di ba? Gusto niya lang magbuo ng owner. Di ba? Bibili ng chassis. Sunod. Ano sunod? Makina. Tapos yung kaha, pinto, upuan. Di ba? Hanggang sa mabuo yung owner. Pangarap niya kasi magkaroon lang ng owner, 70,000 yung worth. Pangarap niya yun, preference niya yun eh. Tama ba? Pero iba preference ng Diyos, iba purpose nun. Iba yung hangarin ng Diyos sa atin. Isipin mo, ganun katindi. From owner type jeep at Tamiya business truck. Di ba? Tamiya racing truck business. From doon. Yun lang yung plano niya eh. Tama? Many are the plans in man's heart, but God's will always prevail. Engineer, maghahalo ka ng ice cream. Diba? Ako naman, negosyo kami ng sorbetes, di ba? Sorbetes, nabutan ni Pastor Pao yun eh. Siya lagi unang customer namin. Maraming plano si Papa. Gusto niya, pagka lumaki to, magkakaroon tayo ng maraming cart, di ba? Dalawa yung karo namin eh. Hindi rin nag-prosper. Isipin nyo, ito hallelujah, ang ganda ng revelation na ito. From day one, di ba? Since day one, meron na siyang purpose. Pero kasi na-distract tayo eh, tama? Same thing, nangyari kay Papa yun. Na-distract. Una, race truck. Tamiya, racing truck. Na-distract yung racing truck kasi walang puhunan. So, nag-ice cream. Ice cream siya. Galing magtimpla ni Papa, promise. Kami ang pinakamasarap na sorbetes noon. Yung iba, puro harina. Tsaka, may harina ba yung ice cream? Yung iba, puro flavoring lang. Pero yung sa amin, natural. Cookies and cream, talagang mangga talaga. Inihalo namin yung fruit. Alam niyo yung fruit? Yung mangga. Inihalo namin yun. Talagang inahalo ni Papa yan. Kita ko yung hirap ng tatay ko. Pero alam niyo, nawala eh. Nalugi. Binenta. Nabili ng 80,000 yung sorbetes, yung machine, binenta ng 12,000 ba yun? 16,000. Di ba? Pero yung nakabili nung machine, pati nung dalawang karo, ngayon milyonaryo na. Ang dami niya ng, sa Batangas, dami niya ng dirty ice cream. Di ba? Hindi lahat ng nakikita mo sa iba, mag-work sa'yo. Mas masarap yung timpla ni Papa kung ako, tutuosin lang talaga. Tutuosin lang. Pero, saan siya dinirect? Saan siya dinala ng Diyos? Doon sa purpose niya. Engineer siya eh. So, naging contractor siya. Doon siya binless ng Lord. Doon siya binigyan ng provision. Kasi yun yung purpose niya eh. Yun yung calling niya. Engineer nga siya nga ni. Amen? Hallelujah. Naiintindihan niyo. Hindi lahat na nag-work sa iba, mag-work sa'yo. Kaya dapat inline lagi sa kung anong purpose ng Diyos sa buhay mo. Alam ng Diyos kung ano ang hangarin niya sa'yo. Gusto niyo ng verse? Jeremiah chapter 1 verse 5. Ano sabi? Before I formed you in the womb of your mother, I knew you. Bago ka pa, likhain ng Diyos, alam niya na kung anong plano niya sa'yo. Amen! Pag tayo naglalaro ng tau-tauhan ng mga bata tayo, o kahit hanggang ngayon, bago ka bumili ng laruan, may purpose ka dun eh. Tama? Walang kasama si Barbie. Kailangan niya ng partner, kailangan niya si Ken. Bibili ka ngayon. Bumili ka kasi may purpose ka. Tama ba? Sa loob ng bahay nyo, pag meron kailangan na furniture or materials or appliances, bago ka bumili, may purpose ka na. Hindi ka bibili na out of nowhere, bumili ka lang.
Wala lang, trip ko lang, meron akong dinosaur sa bahay. Trip ko lang, meron akong helicopter sa bahay. Gusto ko yan eh. Hindi eh. Lahat ng binibili mo para sa bahay mo or para sa'yo, may purpose ka. Hello? Before you had plans, God already had the purpose. And aside from purpose, may plano na siya sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw yung may plano sa buhay mo, ang Diyos may higit na plano sa'yo. Di ba? Ako, nung nangangarap ako magkaroon ng sasakyan, sabi ko kay Papa, pwede na sa akin yung Anfra. Alam niyo may Anfra? Si Papa kasi, sabi niya, Anfra, maganda yan. Ako nga gusto ko yung sabi niya kasi maganda yung Anfra, marami kang masasakay. Alam mo yung Anfra? Yung parang FB, yung parang L300. Bigo okay, pero may nguso. Parang FX, di ba? Anfra. Oh. Okay na yun. Sige, okay na sa akin yun pa. Set up ko lang yan, lagyan ako ng mugs, di ba? Okay na sa akin yan. So nagplano na agad ako. Wala pa sa akin yung inaawitan ko sa sakyan. Nagpaplano na ako pag nakuha ko yan. Kahit Kia Pride lang. Diba? Okay na sa akin yun. Papagandahin ko na lang yan. May mga plano na ako. But again, many are the plans in man's heart, but God's will always prevail. Hindi niya ako binigyan ng Kia Pride. Binigyan niya ako ng Mitsubishi Galant. Ganda! Pambihira. Tumiri kami ni Pastor Pao sa Katipunan. Dahil naubusan ng gas. Pinaka nakakahiyang tirik, maabusan ka ng gas. Hallelujah. Intindihan natin? So, yung mga plano mo, kung hindi man mangyari or hindi man mag-prosper ngayon, matuwa ka. Bakit? Kasi mas matindi pa yung plano ng Diyos sa'yo. Halimbawa, magtatayo ka ng negosyo, pero hindi nag-prosper, mafafrustrate ka. If you are in line with your purpose, hindi ka dapat ma-frustrate. Tama, madaling sabihin, pero mahirap panindigan. Amen? Purpose is stronger than circumstances. Hindi nag-prosper, what a circumstance that you have. Di ba? Mas matindi yung purpose ng Diyos sa'yo kaysa sa circumstances na meron ka ngayon. Nagtayo ako ng negosyo pero bakit hindi nag-prosper? Dalawa lang, either hindi yun ang will ng Diyos sa'yo or meron pang dinedevelop ang Diyos sa'yo. Joseph, may mga plano. Probably, he never planned to be a slave. Amen? Sa tingin niyo ba, pinlano ni Joseph yon? He never planned betrayal. Binetray siya ng mga kapatid niya, hindi niya pinlano yon. Tama? At lalong hindi niya pinlano, makulong. Amen? But God's purpose was operating beneath every painful season. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Ayoko magtrabaho, sabi ni Ambading. But yung ayaw ko sana magtrabaho, God turn it for good. Di ba? Everything works for good to those who love God. Good or bad? Only God knows. People saw setbacks. Yung mga nangyari kay Joseph, mga nangyari sa buhay mo, ang nakikita ng tao, setbacks lang lahat. But God's perspective, King's perspective is preparation. So every setbacks na nangyayari sa buhay mo is God's preparation for you to be greater than you are right now. Amen? Purpose is not determined by your location. Purpose is determined by God's intention. Amen? Hindi sa kung ano ang sitwasyon mo sa buhay, kung ano estado mo sa buhay. It is by God's intention. Right now, you may be in a difficult situation or season. Marahil yung iba sa atin dito o yung
Karamihan sa atin dito, nasa mahirap na season na buhay ngayon, no? But remember, si Joseph, bago maging tanyag, ang daming pinagdaan ng masakit. Bakit? Because God is developing your character. Hindi pwedeng instant. Kailangan, alam mo, ang Diyos, pag nag-trim yan or nagturo yan, anong tinuturo niya? Yung sarili niya. Kung anong character ng Diyos, kung ano ang prinsipyo ng Diyos, dapat yun din ang meron ka. Kung ano ang culture ng king, dapat yun din ang culture ng citizen. Hello? Hay, hallelujah. So, kung medyo mataas pa rin yung ere mo, maybe God is trying to teach you how to be humble. Like a sheep. Diba? As humble as a sheep. Amen? Low as a sheep. Amen? We need to be as low as sheep. Be gentle as a dove, but be shrewd like a snake. Amen? Huwag ka namang sobrang, humble ako pero hindi ka na nag-iisip. Huwag naman ganon. Be wise as a snake nga but be gentle as a dove. Hallelujah. Your circumstances do not have authority over your purpose. Hindi yung pinagdadaanan mo ngayon, hindi yan ang magdetermine ng purpose mo sa buhay. Alam niyo ba kung anong pangalan niyo? Antonio Julius de la Torre. I-search mo kung anong ibig sabihin ng Antonio at saka ng Julius. Younger man. Ano yung praise? Yung Antonio? Yung Julius, younger man. Di ba? Kaya, nasa-serve yung purpose Hallelujah. Antonio! Di ba praise? Tama? Ano bang adjective ni Omel? Awesome Omel. Si Awesome Omel. Sino mo, anong pangalan mo? Diba? Always look into your name. Meron kang purpose Isipin niyo mabuti Yung pangalan mo at yung vision na meron ka. Kaya nga every time, pag nagpupunta ako sa sales, ang daming confirmation ko naririnig. Tama yan, dyan ka. Magaling ka sa sales Parang yung sinabi, wag na ako magpastor. Mag-sales ka na lang. Pero, ang pinag-aralan ko, nung college ako, HR. Human Resource Development Management. Pero nakalinya pa rin naman. Dahil meron ako minamanage na tao. Nag-hire din ako. So, nakalinya. And I believe God will bless me and give me the provision here. Because I'm serving my purpose. Amen? Discover your purpose. Ready na ba kayong discover yung purpose nyo? Purpose survives rejection. Purpose survives delay. And purpose, most especially, survives betrayal. Kahit na sobrang dami ng tumalikod sa iyo, sa mga nag-a-agree sa plano mo before, pero tinalikuran ka. Pero kung yan talaga ang purpose mo, magsusurvive yan. Tinalikuran ka na ng lahat. Okay lang. If it is God's purpose to your life, walang pwedeng makapigil dyan. The enemy can delay you, but he can't stop you. Amen? Kung may rejection, okay lang. Ibig sabihin, hindi doon papunta yung purpose mo. Amen po ba? God's purpose, yun yung original. Walang iba. God will interrupt your plans to protect your purpose. Do you believe that? Isipin mo, kung aalamin mo na, ngayon pa lang, sabi nga kung wag mo nang antayin ang mag-correct sa'yo, ikaw na mag-correct mismo sa sarili mo.
Kung aalamin mo na, maaga pa lang, kung anong purpose mo sa buhay, lahat ng plano mo, shoot. Amen? Maraming beses nagdadasal tayo, Lord, bless my plans. Sino dito nagdadasal ng ganyan? Lord, please bless my plans today. Kasi sabi, acknowledge Him and He will direct your path. So ano yung naging misconception doon? Lord, bless my plans. Pero ang tanong, ang Diyos tinatanong ka, okay, but will you surrender to my purpose? You're asking me to bless your plans, but are you willing to surrender to my purpose? Okay lang ba? Kaya mo? Kaya ba natin? Or ipaglalaban mo yung purpose mo? Kasi pag hindi mo kayang isuko yung sarili mo sa hangarin ng Diyos sa buhay mo, ginagawa mo lang genie ang Diyos. Pagka hindi mo kayang isuko yung sarili mo sa hangarin ng Diyos sa buhay mo, ginagawa mo lang genie ang Diyos. Amen? Sometimes the greatest blessing is a closed door. Diba? Kasi grabe Lord, nga Kung dumire-diretso ka sa career na yon, kung dumire-diretso ka sa negosyo na yon, hanggang ngayon, hirap ka pa rin. Pero dahil sa rejections and closed doors, dahil sa wait and no, ang ganda ng sitwasyon mo ngayon. Tama? Sometimes relationship failed because they were not connected to purpose. Dahilan na lang yun eh. Kung ano man dahilan ng breakup ninyo, dahilan lang yun. Amen? Sometimes opportunity disappeared because they would have distracted you from your destiny. Hindi lahat ng opportunity ay purpose ng Diyos yan. Hindi lahat ng opportunity ay para sa'yo. Amen? Kasi kung ganun lang, ang daming opportunity. Tama ba? Hello? Di ba ang daming opportunity nag-o-offer sa atin? Amen ba? Meron nga opportunity yung magsasabit lang ng 100K dito. Di ba, Jay? 100K. 1 million a night. Opportunity, hindi. Pero hindi para sa yun. Tama? Hello? Kung pera-pera lang labanan, ang daming pwede. But we must be righteous, conscious. If it is not good from the eyes of the Lord, it is not His will. Amen? Hallelujah. Pag hindi para sa'yo, huwag mo ipilit. Amen po ba? God will never sacrifice your purpose to satisfy your temporary desires. Hello? Hindi niya isasakripisyo yung greatness mo. Amen? Because God's original design to you is greater than you think. So hindi niya isasakripisyo yun. Mambihira, ang ganda-ganda ng plano ko sa'yo. Sasakripisyo ko ba yun dahil nagpe-pray ka ngayon, gusto mo ng bagong iPhone 17 Pro Max 28? Di ba? Hello? Naintindihan nyo? So hindi tutuparin ng Diyos yung prayer mo ngayon kasi hindi yan align sa purpose niya sa'yo. So wag kang magtatampo. Maraming tao nagtatampo sa Panginoon kasi hindi binibigay yung prayer nila. Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. I can still remember, na-explain ko na sa inyo to tama ba? What feels like disappointment may actually be divine direction. Sino ditong disappointed dahil hindi natupad yung plano at yung pinagpipray nila? Maybe you're on your way to a divine direction. Amen? Do you believe that? Sino dito ang excited sa divine direction ng Panginoon sa buhay nila? Di ba? Isipin mo,
Ako nakikita ko, pinapanood ko lagi yung video nung kapatid ko, si Daniel. Name si Daniel? Dati, ang pinipili niya lang, mga vape, baiting ape, mga jacket. Ngayon, ang pinipili niya na Pokemon. Pambihira, I choose you! Si Ash na siya ngayon. Because plans change. Tama? Plans change, but the purpose of God remains. Maaari kang dalhin ng Diyos sa ibang konsepto ng negosyo, but your purpose still remains. Hello? Hallelujah. Number 4, purpose always outlives plans. Do you believe that? Mas matindi talaga purpose kaysa sa mga plano natin, no? Again, plans change, but purpose remains. Yung trabaho mo, minsan, nagbabago. Job change. Economies change. People change. Dating close mo, ngayon, open na. Tama? So dati close na close kayo, ngayon open na kayo. Pambihira. Because people change. Economies change. Kita nyo ngayon, dati gasolina magkano? Naabutan ko 19 pesos per liter. Yun yung naabutan ko. 19 pesos per liter yung gas. Yung diesel, 13 pesos. Tama ba? Ngayon, 70, hindi na bumababa. Pambira, nilalaro na lang tayo ng ekonomiya eh. 70 ngayon, 73 bukas. Tapos next week, magsa-76. Tapos bababa ulit, 72. Ay, hallelujah. Nakakabaliw. Economies change. But God's assignment over your life remains constant. Yun lagi tatandaan natin. Hindi magbabago ang assignment ng Diyos sa iyo. The reason many people are frustrated, it is because they are pursuing success instead of purpose. Paano natin nasabi yan? Diba? Kung ano yung makita mo sa iba, you tend to copy. Kasi iniisip mo, baka pwede rin. Baka dito na ako yumaman. Hello? Don't pursue success alone. Pursue the purpose of God to your life. Alam mo ba, na pagka, alimbawa, hinire ko si Ethan. Ethan, magbenta ka ng condominium at saka ng house and lot. Okay? Mag-flyering ka dyan. Kausapin mo ang mga networks mo. Eh, ang ginawa ni Ethan, nagbenta ng insurance at saka ng brie. Ang bihira, oh. Sa tingin mo ba, papasweldoin ko yan? Hello? Eh, ang purpose mo, magbenta ka ng condominium. Nasa real estate ka di ba? Eh, kung ano-anong pinagagawa, nag-social worker na. Hindi ko siya papasweldohin. Tama, nag-hire ako ng kusinero. Ang ginawa, naging boss. Ako inutusan. Tanggalin ko yon. Tama? Naintindihan niyo ba? Ibig sabihin, if you're not serving your purpose according to your calling, hindi kayo compensate ng Panginoon. Nakikita niyo ba yung mga ibon sa langit? Hindi po, pastor. Puro paniki na eh. Gabi na kasi. Nakikita niyo ba yung mga ibon? Hindi sila nagtatrabaho pero pinapakain sila ng ama nyo na nasa langit. Take note ng ama nyo. Hindi ama ng mga ibon. Ama natin na nasa langit. Kayo pa kaya? Amen ba doon? Anong ginagawa ng mga ibon? They serve their purpose. Lumipad. Amen? Tayo, anong ginagawa natin? Di ba? Nagpapa-under tayo sa sistema ng mundo. Imbis na yung sistema ng mundo ang nasa paa natin. Ang gusto ng Diyos, ano sabi? Let us create man after our own image and likeness. Di ba? Let us give them their own dominion. Hello? Hallelujah. Success, ito yung tanong lagi ng mga ng mga gustong maging successful.
what can I achieve? But purpose asks, why am I born? Diba? Why was I born here? Anong purpose ko? Bakit ako pinanganak sa mundo? When purpose is discovered, success becomes a byproduct of the purpose. Diba? Nakita nyo? Byproduct lang yung success. Yung purpose dapat, yung assignment natin ang dapat nating inaalam. Amen? Number 5, last but not the least. The greatest question is not what do I want, but why am I here? Dapat pagkasamahin ko na to pero gusto ko kasi 5 points. Bakit? Para himay na himay, di ba? The world teaches us to follow our dreams. Tama? Follow your dreams. Follow your hearts. The kingdom teaches us to discover our assignment. Amen? Tingnan nyo si Jesus, hindi niya naman pinursu yung popularity eh. Pero hanggang ngayon kilala si Jesus. Jesus pursued purpose. Even at the cross, He declared, Sabi niya, it is finished. Hindi niya sinabing, I am finished. It. Ibig sabihin, it is referring to an assignment. Tama? It is finished. Ibig sabihin, yung assignment na pinapagawa sa kanya ng Diyos, tapos na. Amen? Tingnan niyo mabuti yung sentence. Hindi niya sinabing, I am finished. Okay, kunin mo na ako, God. Kunin mo na ako, Ama. Amen? The goal of life is not merely to arrive at old age. The goal is to complete the purpose for which God sent you. Amen? Hindi na usapan dito kung hanggang ilang taon ka tatagal. Di ba? Dati kasi ang goal, nung hindi ka pa citizen of the kingdom, nung hindi ka pa nagre-repent, at hindi mo pa tinatanggap si Jesus at nakapasok ka sa kaharian ng Diyos, ang mindset mo, dapat umabot ako 120 years old. O kahit 70 man lang, pwede na yun. Kahit 80 man lang. As long as you're doing your purpose at natapos mo yung assignment mo, hindi na usapan kung anong edad ka darating. Amen? Ang mahalaga, na-serve natin yung purpose na pinapagawa ng Diyos sa atin. In conclusion, Proverbs chapter 19 verse 21, again, ulitin natin, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. You may have many plans, but God's purpose is greater than your strategy. Amen? God's purpose is greater than your timeline. Huwag mong bigyan ng taning ang Diyos. Maaaring mas maaga pa o mas matagal pa. Depende sa Kanya. Kung nakikita niyang ready ka na talaga. God's purpose is greater than your disappointments. The question tonight is, have your plans submitted to God's purpose? Amen? Yun ang tanong. Hindi, ano lang plano mo? Dapat inline pa rin talaga sa kalooban ng Diyos. Amen? Because when purpose is discovered, life gains meaning. Nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay. Amen po ba? May natutunan? Praise the Lord. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo? At tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po of reminding us our purpose and to discover our assignment here on earth. Nawa, O Diyos, reveal things unto us, for we believe that in the kingdom, it is full of revelation from you. God, I declare anointing to each and every one of us here, for we are your citizens. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.